Boom! Isa disaster, guys. Na-raid kami ng mga dalawang tokmol. Tuwan-tuwa siya eh. Nagkakagawa. Para kayo nagduduwit ah. Oo. Ano? Okay, Yan, sakto. A few inches later. Okay guys, nandito na kami sa lock saan maliligo kami. Notary flag. Yung birthday girl, ano pa eh. On the way pa lang dito eh. Kasama ang kanyang munamu. Paano masabi? Inamu. Okay, nandito na yung birthday girl guys. Kasama yung kanyang asawa. Matis, ali. Sige kayo na una kung saan kami, susunod kami. Wak. Saan nga kayo? Ganyan Ay, ang sinabi mag-jump. mo doon. Uy. Halika na. Lipat tayo. Daming tao guys. Finally natuloy din yung lakad-lakad. Meron kami kasamang baby, damulag. Okay na. Mas maganda ka dyan. Saan tayo doon? White sand dito guys. Pero hindi siya dagat ha, lake to. Hindi maalat yung tubig dito guys. Ito, ibuka natin to. Kasi dito, pwede dito magiging ng pagkain. Eh, akala ko po tayo dito. Pwede nga, tapos dito yung may pagkain dito. Tapos kami, Pwede akala dito. ko isang buo tayo gano'n. Huwag kayo iiyak. Pwede rin tayo dyan. Tapos dito, pwede dito lagyan ng pagkain. Tulad nito. Dito pa talaga sa lifeguard. Dito na tayo. So, mas malapit kami guys, yan. Matis, ali. Sexy ba siya? Guys, comment kayo ha. Oh, yung birthday girl, karaso. Ay, Matis, same thing, Matis. Salut! Gago! No, it's okay. Romero, Lucas. Bato, Matis, bato. So guys, daming naliligo na. Unlike last time na wala. Tingnan mo yung Wow! This is so beautiful. Sama namin si Daga. Ayan o, dami, naliligo. finish. Ah, ma'am, we... It's okay daw. Gradel ka daw. Yeah, isip. Oh, karoso.
Ready siya guys, ganon. Picture kami guys. Stop it. Get some help. Swimming na kami guys. Sayang yung pagkakataon eh. Kasi next month ano na. Lamig na. It's okay. Picture. Oh my God! Wow! Bonfire Talisel. Bonfire Talisel. Guys, swimming na kami. Celebration sa birthday ni Lisel. Mga bobo! Yun, umaraw ulit. Align. Align. Lamig ng putik. Align. Ito wag mo saralinin yung yung ganyan. Kumuha ka lang kasi lagay mo dito. Hindi naliligo. Hindi naliligo. Yun, check natin. Oh, bongbong. Bakit nga ang mom? Ay, wala na yun. Diba? Big, Asya, Cusco, ba? Yeah. Bumili kami ng yung parang yung float, yung pang floating, yung air float. Ah! Oo, meron kami noon. Demo na noon. Nasaan yun? Sayang. Nasa bahay, nakalimutan yan namin. Ah. Yun lang. Meron yun siya gano'n. Sayang, no? Dinala sana yung pwede bang dalhin yung... Ano ba yung bangka? Ano ulit bangka tong? Anong Pransi ng bangka? Hindi mo alam. Sana all. Fred, kaya? Easy. Good? Ah! Pwede din pala. No good. Daming baon guys, oh. Ready. Sesame glass. Wow. Wow, may holo. Oh, ano? Ready talaga. Wow. Jet ski sabi dito sa kanila din. Ayan. Wow. Mama, Combien? what's that? 20,000. Ah, 20,000. Beaucoup, ah. Before, Ava, toi? Oui, big bateau. Ah, oh, d'accord. Ah. Masarigin ng kain sa isa. Tumawa-tawa naman kayo. Hindi ka namin kayo dito. Ano kayo? Ang tamlay. Eat the rain. No. Fly. Bigyan mo daw. Kijk, het is nou al. Picture tayo ulit. Ito, Miracle din. Picture mo kami dito. Matis, yeah, picture. Adik wa. Picture. Take picture. Dito tayo lang. Matis,
Avec family photo. Oui. Dito ka kay Tito Eric. Mati, Ronel. Picture. Si Mati. Nahiya yung uyab. Guys, nahiya yung uyab ni Stone. Wow, happy famille. Oui. Avec enfant. Ano naman tayo? Kain naman nila Pang. Jeff. Len. Si Istong naman. Tong kami ng picture mo kami. Dali na. Jeff, dali din tayo. Tara. Dito ka, Jeff. Awi. Len. Dito ka Jeff sa kanya, Jeff. Dito ka sa kanya. Anong dito ko sa kanya? Ganyan. Bali. What? Bro, what are you talking about, man? Picture. Try mo mag-count. Bala mo to si Istong? Hello! Didi! Avec mama! Wee! Ayun sila! Wee, Fred! Sumunod sila! Oh, yung isa Didi! Papa! Hindi Mati, Ludo. Hello! Ayan, nandito yung mga magulang ni nung dalawa. Ang cute ng upuan nila. Awi, cute. Ali Matis. No, Coco. Matis Ali. A few moments later. Welcome back mga ka-Jeb-Jeb. Ngayon pupunta kami kay Lizelle. Susunduin namin siya. Out na daw niya, out na ng bossing namin. So, ano ba yung natin? Reaction video guys regarding sa mga nangyayaring issue sa student pathway or mga student na nandito na. So ano masasabi mo sa mga announcement during regarding sa mga pagbabago sa student? Sa akin, medyo nakakakaba kung ako student dito ngayon guys. Medyo hindi mawawala sa isipan ko na kakabahan ako yung magkakaroon ka ng anxiety kasi halos buwan-buwan nagkakaroon ng major announcement si Canada. immigration na regarding sa student kasi talagang pinupukol nila yung mga student kasi sobrang dami na bigla tapos marami sa mga student hindi naman gumagawa ng tama, yung iba ginagawa lang bridge yung pagiging ganong visa tapos pagdating dito magtatrabaho lang naman. Paano masabi? Ikaw, anong mo? Reaction mo about dun sa mga narinig natin kanina? So ayun lang din regarding sa mga narinig namin kanina, lalo na sa bagong announcement na yun nga sa mga gagraduate na mga student, instead na rekta na lang sila PGWP, mahirapan pa sila kasi parang may nilabas nga si Canada na pagkatapos ng mga graduate ng university, yung university is kailangan makakapasa sila ng English test na CLB is 7. 7. Yes, tapos yung mga college graduate naman is 5. kailangan 5. So ayun, magiging hassle pa sa kanila kasi hindi naman, sabihin na natin hindi naman talaga kasi lahat magaling sa English. So ayun, magiging problema pa nila yun na imbis na diretso na sila PGWP, ma-hassle pa sila, magre-review pa sila. Tapos hindi naman natin lahat alam kung mapapasa. Sayang naman, kawawa naman yung ibang mga sumugal talaga na yun yung habol na nadamay lang naman sa mga yun nga pasaway na katulad ng sinabi mo kanina. Yung iba kasi parang pathway lang na pag nakapunta dito sa Canada
hahanap na ng parang trabaho, lilipat na siya na into study permit, gusto na nilang maging working permit. So ayun lang, so siguro kaya naghihigpit talaga din si Canada ngayon kasi maraming mga pasaway, which is kung tutuusin naman kasi marami din naman naitulong yung mga student, lalo na yung sobrang mahal na nakatulong sila sa economy ng Canada kasi hindi lang naman biro yung tuition fee nila. Imagine yung 25 to 30,000 CAD per year, di ba? So ayun lang, nakakalungkot din na nakakaawa kasi, pero wala kasi tayong magagawa kasi hindi naman natin ginusto, hindi rin nila ginusto, masyadong lumaki lang talaga yung population kaya nagigpit sila. So yun lang siguro na nakakadismaya para sa mga working student na nag-aaral, sa mga international student na nag-aaral dito sa Canada. Ikaw, meron mo kung siguro ako ano pong pwede kong maging ano dyan, kasi naging ano din namin yan isa rin yan sa naging natawag dyan guys, yung gusto naming pathway before. Kasi nakikita namin dati kasi yung student dito after graduate may chance na talaga maging PR agad. Aside sa open work permit ka na, may chance ka pang maging PR agad. Tapos biglang ganito, nagkaroon ng major changes, which is doon kami na paisip doon na naman ulit na parang good decision na yun, mag-apply na lang talaga kami ng normal kaysa mag-student pathway kami. Since noong time na yun, mahal na rin kasi ng tuition talaga guys, saka yung mga show money. Hindi basta-basta yung mga requirements na hinihingi ni Canada Kaya yun, pinili na lang namin yung work permit. And then sa higpit ni Canada ngayon against sa mga student, yung dating 40 hours per week sila, ginawa na lang 20. So after nun, sabi ni Mark Miller, tama ba si Mark Miller? Oo, si Mark Miller. Nagpaplano pa rin sila ng adjustment sa students. So it means yung in-announce nila ngayon, hindi pa rin yan yung mga idadagdag pa nila. Mag-iisip pa sila ng mga iba pang rules na i-implement regarding sa student pathway para umaba yung ano nila, yung mga bilang ng student. Kasi so far, parang ang student nila dito, calculated nila mga umaabot ng 500,000 sa buong Canada. So ang parang tina-target kasi nila guys, parang year 2025 to 2026 is nasa 400 pababa na lang yung student, nasa 400 plus thousand na lang. Kaya yun na yung mga plano nila, naghihigpit sila sa when it comes to PGWP saka sa permanent residency ng student. So kung ako, siguro mas gugustuhin ko ng mag-apply na lang ng normal kasi kung meron ka namang experience, unang-una, welcome ka naman dito kay Canada Kailangan mo lang talagang magsipag mag-apply. Kasi si Canada, hindi naman siya kagaya sa Pinas na puro bachelor ang hinahanap tapos yung pasahod minimum. Huwag kayo iiyak. Kaya mas okay na lang na ganun. Kung talagang gusto nyo naman magpunta dito, i-push nyo, mag-apply kayo na mag-apply. So marami naman dyan sa YouTube guys na mga, sure ako na nakikita nyo, may mga website na mga sinuggest na sa inyo ang applyan nyo, kagaya ng job bank, yan, mga ganyan. Apply na lang apply kasi malay nyo one day may mag-email sa inyo or may mag-reach out sa inyo regarding sa ina-applyan nyo, edi magandang blessings yun for the year. Pero sa student, kung ako for example, graduate ako ng 4-year course sa Philippines, tapos planning kong mag-student pathway para nga dun sa future kong permanent or work, I doubt hindi ko itutuloy kasi ang dami pang major changes ni Mark Miller na binabalak. Kasi baka mamaya yung plano nyo mayari kayo pag nandito na kasi madalas pa naman sa mga student dito yung in-all in na talagang binenta ng ganito,
sinangla na or ano, wala na, in-all out na yung mga ari-arian sa Pinas. Dito na sumugal, ginawa na yung mga ganong part para lang may pakita na may pera, may business, ano mo yun. Tapos magkakaroon ng sudden major changes, which is nakaka-stress. Kaya hindi rin advisable para sa akin na magtuloy. Pero kung kayo guys, kung talagang malakas loob nyo, or kung talagang mayayamanin kayo or pwede nyo i-try. Pero yun nga, expect nyo kasi baka after a few months, years, may mga major changes na hindi nyo ikakagusto or ikakainis nyo lang. So nasa sa inyo pa rin yan guys. So ito, reaction video lang naman kami para magbigay ng sa inyo For example, parang tulong or tips kung good pa ba na mag-proceed gamit ang student visa dito sa Canada. Ayun, so far yun lang ang concern ko, and mga tips, mga comment ko about sa mga nangyayari. And ano pa ba? Tsaka ang ma'am, yung nilabas nila ngayon ni Mark Miller na kung kailangan mong mag-PGWP, na kailangan mong mag-exam tapos ang passing mo is CLB7. Kung ang pathway mo rin lang naman, kung ang plano mo is kunwari mag-aaral ka tapos mag-PPR ka, bakit hindi ka na lang mag-exam ng IELTS? Guys, mas okay pa yun. Or PTE. Kasi guys, kapag dito, naka CLB7 ka, express entry ka na, no need ka nang gumastos, hindi ka na kailangan mag-aral. So, kung yun ang pagbabago ngayon ni Mark Miller, yung exam talaga, PTE guys, nire-recommend ko na mag-exam na lang kayo diretso kaysa mag-aral tapos mag-exam. Kasi ganun din naman yun pagka pumasa ka ng CLB7, pwede ka nang mag-apply as express entry guys. So, hindi mo na kailangan magbayad ng yearly ng aabot na 25 to 30,000 CAD. So, yung mo, pwede mo na lang yan ipang budget na ipang exam, tapos ipang show money pagka nakapasa ka na. So, yun lang guys. Kasi yun nga yung pagbabago nila, para ka na lang ring nag-express entry. So, why not ka na lang, 'di ba? Mag-exam ka na lang diretso tapos apply express entry. Oo, tama yung tips na yun guys. Mas better na since nagre-record na si Mark Miller na kailangan nyo mag-exam either French or English para proof na language proficiency nyo. Kung mataas na yung passing nyo sa Pinas, nag-try kayo, i-go nyo sa express entry, direct na kayo PR, hindi na kayo mahirapan. Kasi feeling ko kaya lang naman nauso yung student pathway na yan dahil nga doon sa mataas ang chance maging PR kapag graduate ka na ng Tsaka nasasama student. yung ma'am, nasasama niya yung Yung spouse. partner. Yun kasi yung maganda na-abuse guys, which is ang daming nakakapasok tapos hindi naman nag-aaral. Syempre Canada to, hindi naman to kagaya sa Pinas na hindi nila basta-basta hihigpitan yan. Yun lang, malas. So yun, mas maganda guys, mag-express entry na lang kayo. Kasi so far ang express entry available naman sa lahat ng provinces except sa Quebec. Sa Quebec kasi guys, may sariling sila dito pathway sila nasa Quebec kasi kami. So kung trip nyo dito, French talaga guys, hindi pwedeng English. Kasi kung mag-English kayo, magiging useless although level 7 kayo. Kasi yung mga makakasalamuha mo dito, mga nagpe-French kasi French yung iba So wala, hindi kayo magkakaroon ng communication sa community kung English ka lang ng proficiency mo. Mas maganda ng sa French ka maging mahasa kung dito kayo sa Quebec guys. Pero kung sa iba kayo, kagaya sa Saskatchewan, Alberta, Manitoba, kung saan BC, yan, British Columbia guys, yan, express entry na lang kayo, aral na lang kayo. Suggest ko sa inyo, mag-PTE na lang kayo, mas madali kaysa sa IELTS. Nice. Kasi IELTS personal talaga, tao talaga kakausap sa inyo, unlike sa PTE, computer based, which is marami naman dyang mga group sa Facebook na tutulong may mga mock test exam naman na pwede nyo ma-practice kung ang passing rate nyo ba mataas na dun sa gusto nyo expected. guys, wait lang. Sige. Guys, ang kinaibahan lang ng PTE sa IELTS, kunwari if ever
exam ka sa PTE, tapos hindi mo naipasa yung dalawa, kailangan ulitin mo talaga siya, exam ka ulit. Unlike sa IELTS na pag naipasa mo yung isa, or kunwari naipasa mo yung apat kasi yun di ba? Listening, writing, reading, tsaka speaking. Kunwari naipasa mo yung speaking tsaka listening, hindi mo na siya kailangan ulitin on the next exam. So ang iaano mo na lang reading tsaka listening, mga ganon. Ayun lang guys, yun lang ang ano namin. Gusto lang namin gumawa ng reaction video regarding sa kung trip niya pa rin talaga, good luck. So pero kung sa amin kasi ayaw na namin yun guys. Good luck na lang sa mga pathway nyo, and always pray lang sa mga kung anong magiging hakbang nyo. Okay? Till next time guys. Bye! Thank you! Bye-bye!